nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Isinilang Taong sa bayan hirap nilunod. tayo. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Isinilang Taong sa bayan hirap nilunod tayo sa parusa. nagdurusa. Kami ay Sagana apoy sila na sa hindi kayamanan. Taong Hakbang bayan ng matapang, nilunod sa parusa. sabay. Sigaw ng bayan, Kami lumaban ay na. apoy na Mga di sakim, mapatay. durugin na. Hakbang ng matapang na sabay-sabay. Sigaw ng Mga bulok na pangako, lumaban na. palasyong Mga sakit sa ating dugo. durugin na. Limeng itinago sa kasinungalingan. Mga bulok Kalayaan natin. na pangako. Pinagpalit sa ginto. Palasyong pinatong sa Kami ating buto. ay apoy na Krimeng itinago sa kasinungalingan. matapang, Kalayaan sabay, natin sabay. ipinagpalit sa Sigaw ginto. ng bayan, lumaban na. Mga Kami ay sakit, apoy na durugin hindi na. mapatay. Hakbang ng matapang na sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang na sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa ginawang parade ng mga kababayan nating mga nasa New York, USA. Ito yung kanilang pag-celebrate no, ng ika-128 Independence Day ng Pilipinas at kanila pong binitbit no, itong mga banner at standee ni VP Sara Duterte at ni former President Rodrigo Roa Duterte. At may nakalagay pa dito sa banner nila na Inday Sara for President USA. At talagang ipinapakita nila yung kanilang suporta no, dito sa New York na si VP Sara ay kanilang susuportahan sa 2028 presidential election mga kababayan no. At nakakatuwa dahil hindi lamang po mga Pilipino ang nakakakita nito no, kasi nandun po sa New York, marami pong mga ibang lahi rin po doon no, kasama diyan syempre yung mga Amerikano at nakikita nila yung persa ng mga Duterte supporters sa New York ay nagkaisa mga kababayan no. Although alam naman natin na marami rin pong mga anti-Duterte diyan sa US, particularly po dito sa New York no, marami pong mga kakamping din diyan at mga loyalista din yata no mga kababayan. At least meron po mga supporters diyan ang mga Duterte mga kababayan. At nung nakaraang eleksyon nga sa absentee voting ay talagang panalong-panalo no ang mga pro Duterte mga kababayan no. At yung party list na talagang sinuportahan nila, yung Duterte party list ang number 1 mga kababayan no. Sa absentee voting kasama na rin po diyan syempre yung mga overseas Filipino workers no, all over the world. Lahat na may mga Pilipino na bumoto ay nangunguna diyan ang mga Duterte or pro Duterte na mga kandidato mga kababayan. Maging dito sa lokal, yung absentee voting no, yung mga pulis, mga sundalo, mga teachers ay Duterte pa rin mga kababayan yung nanguna no, or yung mga align doon sa mga Duterte, yun yung number 1 mga kababayan. So bukas nga ay gugunitain natin ang ika-128 Philippine Independence Day anniversary no. At tingnan natin bukas mga kababayan kung may mga aktibidad dito no sa Manila, particularly kasi nandito yung
pinakasentro at for sure yung Duterte supporters meron pong program din po yata dyan mga kababayan sa Senate no bukas, although araw-araw naman pong may ganap doon sa Senate as protest no dito sa nangyayari ngayong kaguluhan dito sa Senado at bilang pagsuporta dito sa kay Senate President Alan Peter Cayetano no at sa Cayetano Black mga kababayan no suportado po nila at dito naman sa kabilang grupo itong mga Makabayan Black na laging may mga ganitong klaseng rally ay baka meron din po silang rally bukas mga kababayan no sa Minjula o kaya doon sa US Embassy kagaya po ng mga nakaraang mga buwan na pilit po silang pumunta doon mag-rally sa may US Embassy pero naharang lang po sila ng mga kapulisan kaya ang nangyari ay talagang binangga nila itong mga kapulisan yung barikada ng mga kapulisan mga kababayan at tingnan natin bukas kung may ganap itong mga Makabayan Black na laging nagrarally no pag mga ganitong araw Independence Day, Labor Day, Araw ng Kagitingan, Bonifacio Day, Rizal Day so ganyan yung mga panahon na nagsasagawa ng mga rally itong mga grupo ng ito no ng Makabayan Black pero nakita ko dito Makabayan no, sa aking opinion lang na itong Makabayan Black ay hindi naman talaga totoong anti-corruption no kung talagang pinaglaban nila ay dapat ay iniisa-isa nilang tinutuligsa no itong mga pinangalanan ng mga witnesses na deliveran umano no or di umano ng mga mali-malitang pera Makabayan at yung mga congressman na tumatanggap ng mga kickbacks yung mga nagbebenta ng mga projects itong mga congressman na mga contractor ay hindi naman po nila tinutuligsa no gaya ng kailang pagtuligsa kay VP Sara Duterte mga kabayan. So mapapansin nyo yung kaibahan itong ginagawa ng Makabayan Black no. Pag Duterte yung kanilang tinitira ay grabe mga kababayan, wagas no. Talagang sabihin nating sukdulan yung kanilang pagtuligsa. Pero pagdating dito sa mga corruption sa flood control, yung kanilang sinasabi lang ay dapat ng sangkot, dapat managot, lahat ay dapat ikulong. Yun lang. Wala silang specific na mga pangalan ng mga politiko mga kababayan na talagang pinangalanan nila no na tinuligsa nila ng husto kagaya po ng pagtuligsa nila kay VP Sara Duterte at sa pamilya Duterte. So dito pa lang makikita natin yung mga kaipokrituhan ng mga grupong ito kasama na rin po dyan yung mga dilawan mga kababayan na akala natin ay champion no pagdating sa korupsyon. Pero ngayon ay wala naman no. Duterte pa rin yung kanilang tinutuligsa mga kababayan at hindi nila talaga tinutuligsa yung mga pangalan ng mga politikong pinangalanan na ng mga nakaraang mga hearing. So wala silang ganun no, hindi sila ganun ka eager na tuligsain or pangalanan at talagang ibalandra yung mga pangalan ng mga politikong nakatanggap ng mga bilyones no mga kababayan, unlike dito sa kanilang pagtira sa mga Duterte mga kababayan. So dito talaga natin makikita yung pagkahawsyaw or pagkaipokrito ng mga grupong ito mga kababayan at nasabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano nung isang araw na hiramin niya muna yung laban na word no nila former Senator Ninoy Aquino at former President Cory Aquino no yung laban kasi hindi naman po ginagamit ng mga dilawan yung word na laban ngayon no kasi nga si Duterte or mga Duterte lang naman yung kailang kinukontra pero pagdating dito sa administration na talamak nga itong korupsyon ay dry yung kanilang paglaban mga kababayan no although sinasabi nila dapat ay managot daw no lahat ng sangkot dapat managot pero hanggang doon lang sila mga kababayan nila kayang tuligsain sila Martin Romualdez sila Saldico maging ang presidente ay wala silang ganun mga kababayan no pati itong mga congressman ngayon dyan na pinapangalanan doon sa mga nakarang hearing na di umano tumanggap din ng mga kickbacks no dito sa mga flood control projects no at lalo na dito sa mga senators ngayon na nag-aagawan ng liderato mga kababayan no yung kailang tinutuligsa ay yung grupo pa nila Senate President Alan Peter Cayetano no talagang makikita mo dito yung pinaglalaban nila na imbes na ilabas yung totoo dito sa flood control corruption ay yun pa yung kailang kinukontra no doon pa sila talaga pumapanig doon sa grupo na inuupuan lamang yung investigation ng flood control. So kayo na lang pong bahalang maghusga mga kababayan kung ano pong mga totoong kulay dito no sa mga taong ito at sa mga grupong ito at dito naman sa paggunita bukas ng Independence Day no ika 128 Independence Day mga kababayan so nasayang yung
dugo na ibinuhis ng ating mga bayani dahil dito sa nangyaring kaguluhan ngayon sa politika ng ating bansa mga kababayan, dahil sa mga pagtatakipan ay ito na po yung nangyari ngayon sa ating bansa mga kababayan. So ano pa masasabi nyo dito sa pag-parade no dito ng mga kababayan natin mga Pilipino doon sa New York City, at talagang ibinilandra nila dito yung si VP Sara Duterte for President USA, at meron pang standee ni FPRRD at ni VP Sara mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.